Inalagaan ng kasambahay na si Cristina ang matanda nitong amo na si Lola Belen, kahit wala itong binabayad sa kanya. Ngunit nagulat ang kasambahay dahil isa lang pala itong pagsubok. May isa palang magandang sorpresa ang matanda sa kanya. Halina at samahan niyo po akong pakinggan ang kanilang kwento. Sumisikat pa lang ang araw, ang mga unang sinag nito'y sumisilip na sa bintana ng silid ni Cristina. Nagpipilit pasukin ang dilim na nagkubli sa sulok. Ang simoy ng hangin mula sa labas, sariwa at puno ng amoy ng bagong bukas na bulaklak mula sa hardin ni Lola Belen, ay dahan-dahang gumapang sa kanyang ilong, isang pamilyar na hudyat ng panibagong araw. Bumangon siya mula sa lumang katre. Ang kahoy nito'y nag-ingay habang nag-iinat siya. Hindi na bago sa kanyang tunog na yon. Bahagi na ng kanyang umaga. Tulad ng paglanghap ng usok mula sa kape ng kanyang ibinubuhos para kay Lola Belen. "Cristina, gising ka na ba, anak?" Ang tinig ni Lola Belen. Medyo nanginginig ngunit malinaw pa rin. Ang umaalingaw-ngaw mula sa sala. May kakaibang lambing sa boses ng matanda. Isang bagay na matagal nang naging musika sa tainga ni Cristina. "Opo, Lola Belen. Bangon na po ako," sigaw ni Cristina pabalik, habang nagmamadaling ayusin ang kanyang buhok at maghilamos. Ang tubig mula sa gripo ay malamig, nagpapagising sa kanyang diwa. Paglabas niya ng silid, ang amoy ng kape ay lumulukob na sa buong bahay. Si Lola Belen nakaupo na sa kanyang paboritong silya sa sala. Ang kaniyang manipis na kumot ay nakabalot sa payat na balikat. Ang mga mata nito kahit malabo na ay nagtataglay pa rin ng kakaibang kislap. "Ang aga mo naman gumising ngayon, Lola," sabi ni Cristina, habang inilalapag ang tasa ng mainit na kape sa tabi ng matanda. Ang mga kamay ni Lola Belen ay nanginginig habang dahan-dahan itong inabot ang tasa. Ang mainit na singaw nito'y bumubulong sa kanyang muka. "Hindi na ako makatulog na mahimbing, Cristina. Marami akong iniisip," bulong ni Lola Belen. Ang kanyang tinig ay tila lumulutang sa hangin. "Pero salamat sa kape, anak. Nagpapainit ng aking diwa." "May problema po ba, Lola?" tanong ni Cristina. Umupo sa sahig sa paraan ng matanda. Ang kanyang mga matay naghahanap ng kasagutan sa malalim na kunot na noo ni Lola Belen. Alam niyang matagal nang walang pamilya ang matanda. Tanging siya lang ang kasama nito sa malaking bahay na yon. Ang bahay na ito, kahit luma, ay malinis at maayos, bunga ng kanyang walang sawang pag-aalaga. "Ay wala naman, Cristina. Iniisip ko lang ang buhay," sagot ni Lola Belen, uminom ng kape. "Ang bilis lang talaga ng panahon. Parang kahapon lang bata pa ako. Ngayon, heto na. Nangungulubot na ang balat. Lumalabo na ang paningin." "Lola naman, malakas pa rin po kayo," sabi ni Cristina. Pilit na pinagaan ang loob ng matanda. Ngunit sa loob-loob niya, may kirot sa kanyang puso. Alam niyang matanda na talaga si Lola Belen. Ang kanyang trabaho bilang kasambahay ay hindi lamang limitado sa paglilinis at pagluluto. Siya ang mga mata, ang mga kamay, ang mga paa ng matanda. Siya ang kaniyang kasama, ang kaniyang taga-alaga, ang kaniyang pamilya. "Ah, Cristina, kung alam mo lang," buntong hininga ni Lola Belen. "Ang dami kong gustong gawin. Napakarami pero hindi na kaya ng katawan ko." "Bakit hindi po tayo maglakad-lakad sa hardin mamaya, Lola? Magandang panahon ngayon," suhestyon ni Cristina, umaasang maililihis niya ang usapan sa kalungkutan. "Sige, Cristina, gusto ko yan," sabi ni Lola Belen, at sa wakas ay nakita ni Cristina ang isang ngiti sa labi ng matanda. Isang tunay na ngiti na nagpapaliwanag sa buong silid. Sa loob ng 2 taon na paglilingkod ni Cristina, ito ang kanyang pangunahing bayad. Ang mga ngiti at ang kapayapaan sa puso ni Lola Belen. Wala siyang natatanggap na sweldo. Wala. Isang araw kumatok siya sa pinto ng matanda. Gutom at walang matirhan. Kinupkop siya nito. Pinakain at pinatira.
Bilang ganti, nagpresenta siyang maging kasambahay, kahit walang bayad. Basta may makain po ako at may matirhan, Lola. Ayos na po yun sa akin. Sabi niya noon, at tinupad naman ni Lola Belen ang pangako. Nagpatuloy ang araw tulad ng dati. Naglinis si Cristina ng bahay, nilabhan ng mga damit at nagluto ng tanghalian. Ang amoy ng adobong manok na niluto niya ay kumalat sa buong bahay, nagpapagana sa kanilang mga sikmura. Ang bango naman niyang, Cristina. Parang gusto ko nang kumain kahit hindi pa oras. Ang sabi ni Lola Belen nang dumaan si Cristina sa sala. Konting tiis na lang po, Lola. Ilang sandali na lang, handa na po ang hapag. Sagot ni Cristina, may ngiti sa labi. Ang mga simpleng papuri ni Lola Belen ay sapat na para pasayahin siya. Nang maghapunan, tahimik silang kumakain. Ang tanging maririnig ay ang kalansing ng mga kubyertos at ang maliliit na huni ng insekto mula sa labas. Masarap talaga ang luto mo, Cristina. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Sabi ni Lola Belen. Habang dahan-dahang ngumunguya, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Cristina, puno ng pagpapahalaga. Wala po yan, Lola. Kayo po nagkupkup sa akin. Utang na loob ko po ito sa inyo. Sagot ni Cristina, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Utang na loob? Hindi, Cristina. Ang pagtulong ay hindi utang. Pagmamahalan yan. Sabi ni Lola Belen, at may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Ang pagmamahal, anak, ang pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo. Hindi ito mabibili ng pera. Kinabukasan, lumala ang ubo ni Lola Belen. Ang kanyang boses ay naging garalgal at ang bawat paghinga ay tila may kasamang hirap. Lola, dalhin ko na po kayo sa doktor. Sabi ni Cristinang nag-aalala. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Hindi na, Cristina, hindi na kailangan. Bulong ni Lola Belen habang nakahiga sa kama. Ang kanyang balat ay tila mas lalong kumulubot. Gusto ko lang na nasa tabi kita. Hindi sumuway si Cristina. Sa halip, pinunasan niya ang noo ng matanda gamit ang basang bimpo at dahan-dahang pinainom ng mainit na tsaa na may luya. Ang matanda ay humiga, ang kanyang mga mata ay nakapikit. Cristina, bulong ni Lola Belen. May sasabihin ako sa iyo. Matagal ko nang gustong sabihin. Ano po yun, Lola? Tanong ni Cristina lumalapit sa matanda. Hindi ko alam kung gaano pa ako katagal sa mundo. Pero gusto kong malaman mo na pinagmasdan kita. Pinagmasdan ko ang iyong kabutihan, ang iyong tiyaga, ang iyong puso. Sabi ni Lola Belen. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Lola, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Gagaling pa po kayo. Sabi ni Cristina, pinipigilan ng luha. Shh! Sabi ni Lola Belen, at bahagya itong ngumiti. Hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa iyo. Ang buhay, Cristina, ay isang pagsubok. Ang bawat tao, bawat sitwasyon ay isang pagsubok. Naguguluhan si Cristina. Pagsubok po? Ano pong ibig niyong sabihin? Sa pagmamahal mo, ang iyong serbisyo ng walang hinihinging kapalit, ang iyong pag-aalaga sa akin, lahat ng yan. Ito ay isang pagsubok, paliwanag ni Lola Belen. Matagal ko nang gustong malaman kung sino ang tunay na may busilak na puso, kung sino ang karapat-dapat. Hindi nagsalita si Cristina. Tila ba na estatwa siya sa kanyang kinatatayuan. Ang salita ni Lola Belen ay bumalik-balik sa kanyang isip. Pagsubok? Mayaman ako, Cristina. Sabi ni Lola Belen na tila binabasa ang iniisip ni Cristina. Marami akong ari-arian. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, ang kapayapaan ng aking puso. At ikaw, Cristina, ikaw ang nagbigay nun sa akin. Pinilit ni Lola Belen na umupo. At kahit nahihirapan, hinawakan ang kamay ni Cristina.
Ang kanyang mga kamay ay malamig, ngunit ang hawak niya ay matatag. Christina, ikaw nakapasa sa pagsubok na yun. Ang iyong puso ay ginto. Ang iyong kaluluwa ay dalisay. Sabi ni Lola Belen. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. At dahil dyan, may regalo ako sa iyo. Isang bagay na magpapabago ng iyong buhay. Hindi makapagsalita si Christina. Ang kanyang lalamunan ay tila barado. Hindi niya maintindihan ang lahat ng sinasabi ng matanda. Huwag ka mag-alala, Christina. Malalaman mo sa tamang panahon. Sabi ni Lola Belen at huminga ng malalim. Ngayon, gusto ko lang na yakapin mo ako. Huling yakap. Paramdam ko na. Niyakap ni Christina si Lola Belen ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Ang amoy ng matanda, ang kanyang init, ang kanyang presensya ay tila bumubulong ng pamamaalam. Ang yakap na yon ay tila tumagal ng walang hanggan. Hanggang sa maramdaman ni Christina na lumuwag ang yakap ng matanda. Lola? Lola Belen? Bulong ni Christina, ngunit walang sumasagot. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Lola! Hindi! Lola Belen! Sigaw ni Christina, ang kanyang boses ay punong-puno ng sakit. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Nagpapalabas ng lahat ng sakit at kalungkutan na kanyang nararamdaman. Nang araw na yon, pumanaw si Lola Belen. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng malaking butas sa puso ni Christina. Sa loob ng 2 taon, si Lola Belen ang kanyang naging pamilya. Ang kanyang naging kanlungan. Ngayon, wala na siya. Pagkatapos ng libing, isang abogado ang dumating sa bahay ni Lola Belen. Siya si Attorney Ricardo Flores, ang abogado ng matanda. Kailangan nating pag-usapan ang huling habili ni Lola Belen, sabi ni Attorney Flores kay Christina habang nakaupo sila sa sala, ang lugar kung saan madalas silang magkausap ni Lola Belen. Huling habilin po? Tanong ni Christina naguguluhan. Opo, isang testamento. Sagot ng abogado habang binubuksan ang isang malaking brown envelope. Si Lola Belen ay walang direktang tagapagmana. Ang kanyang mga kamag-anak ay matagal nang wala. Ngunit may isang tao siyang pinagkatiwalaan ng lahat ng kanyang yaman. Nagulat si Christina. Hindi niya maintindihan kung bakit sinasabi ito ng abogado sa kanya. Ang lahat ng ari-arian ni Lola Belen, ang kanyang mga lupain, ang kanyang mga negosyo, at ang kanyang milyon-milyong salapi sa bangko ay nakapangalan sa iisang tao. Sabi ni Attorney Flores at tumingin kay Christina. At yun po ay... Tanong ni Christina, ang kanyang boses ay nanginginig. Ikaw, Christina. Sabi ng abogado, diretsyong nakatingin sa kanyang mga mata. Ang lahat ng ari-arian ni Lola Belen ay nakapangalan sa iyo. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana. Napatayo si Christina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ako po? Paano po? Hindi po maaari. Ito ang kanyang huling habilin, Christina. Nakasaad dito na ikaw ang kanyang pinagkakatiwalaan. Ang kanyang pagsubok sa iyo ay nagpakita ng iyong tunay na karakter. Paliwanag ni Attorney Flores. Ang lahat ng ito ay sa iyo. Hindi ito biro, Christina. Ito ay katotohanan. Hindi makapaniwala si Christina. Ang kanyang mundo ay tila bumaliktad. Mula sa pagiging isang simpleng kasambahay na walang sweldo, bigla siyang naging milyonarya. Ang kanyang buhay ay nagbago sa isang iglap. Pero, bakit po ako? Tanong ni Christina, ang kanyang boses ay tila isang bulong. Sinabi ni Lola Belen na ikaw ang nagbigay sa kanya ng tunay na pagmamahal at pag-aalaga ng walang hinihinging kapalit. Hindi ka naghanap ng sweldo, hindi ka nagreklamo, at palagi kang nandyan para sa kanya. Yun ang dahilan. Sabi ni Attorney Flores, may ngiti sa labi. Ang pagsubok na yon ay para malaman kung sino ang tunay na may busilak na puso. At ikaw, Christina, ikaw ang nakapasa.
Hindi na napigilan ni Christina ang kanyang luha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat at labis na kagalakan. Naalala niya ang sinabi ni Lola Belen. Ang pagmamahal, anak, ang pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo. Hindi ito mabibili ng pera. Sa loob ng sumunod na mga linggo, inasikaso ni Atty. Flores ang lahat ng papeles. Nalaman ni Christina ang lawak ng yaman ni Lola Belen. Mayroon itong malaking lupain na pinatataniman ng iba't ibang pananim, mga share sa malalaking kumpanya at malaking halaga ng salapi sa bangko. Ang kabuuang halaga ay umabot sa daan-daang milyong piso. Nang matapos ang lahat, umupo si Christina sa sala ng bahay ni Lola Belen. Ang bahay na ito, na dating simbolo ng kanyang paghihirap, ay ngayon ay simbolo ng pag-asa. Ang kanyang lumang katre ay pinalitan na ng mas komportableng kama. Ngunit pinili pa rin niyang matulog sa dating silid. Lola Belen, salamat po. Bulong ni Christina sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa larawan ng matanda na nakapatong sa mesa. Ang larawan ni Lola Belen, nakangiti na tila ba alam na ang lahat ng mangyayari. Hindi agad ginastos si Christina ang kanyang kayamanan. Sa halip, pinag-aralan niya ang mga negosyo ni Lola Belen. Nalaman niyang ang matanda ay isang matalinong negosyante. Ang mga lupaing pinatataniman ay nagbibigay ng trabaho sa maraming tao sa probinsya. Isang araw, bumisita si Christina sa mga lupain ni Lola Belen. Nakita niya ang mga magsasaka na masisipag na nagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw. Nakita niya ang kanilang pagod, ngunit ang kanilang mga ngiti ay nagpapakita ng kanilang pag-asa. Magandang umaga po, Ma'am Christina! Bati ng isang matandang magsasaka, ang kanyang noo ay pinawisan. Magandang umaga din po, sagot ni Christina, may ngiti sa labi. Kamusta po ang ani? Ayos naman po, ma'am. Salamat po sa inyo at sa kabutihan ni Lola Belen, sabi ng magsasaka. Kung hindi po dahil sa kanya, wala po kaming trabaho. Nang marinig yun ni Christina, naisip niya ang sinabi ni Lola Belen. Ang pagsubok ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa kung paano niya gagamitin ang yaman na ipinagkatiwala sa kanya. Nagpasya si Christina na ipagpatuloy ang mga negosyo ni Lola Belen at mas lalo pa itong palaguin. Nagpatayo siya ng mga bagong pasilidad, nagbigay ng mga mataas na sweldo sa mga manggagawa at naglungsad ng mga programa para sa kanilang mga pamilya. Nagpatayo rin siya ng mga paaralan at health center sa mga liblib na lugar na dati pinapangarap lang ng mga residente. Ang mga tao sa probinsya ay nagulat sa kabutihan ni Christina. Ang dating kasambahay na walang sweldo ay naging isang anghel sa kanyang lugar. Ang yaman ni Christina ay hindi lang sa pera, nasa puso niya yan, sabi ng isang matandang babae sa palengke. Oo nga, ang kabutihan ni Lola Belen ay nagpatuloy sa pamamagitan niya, sagot ng isa pa. Isang gabi habang nakaupo si Christina sa veranda ng bahay ni Lola Belen, pinagmamasdan ng mga bituin. Naalala niya mga huling salita ng matanda. Ang pagmamahal ang pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang yaman ni Lola Belen ay hindi lamang pera. Ito ay isang instrumentong ginamit upang ipakita ang kapangyarihan ng pagmamahal at kabutihan. Ang pagsubok ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kung paano niya magagamit ang yaman na yon upang makatulong sa iba. Lumipas sa mga taon at si Christina ay naging isang respetadong negosyante at pilantropo. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng pag-asa at pagmamahal. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan. Ang bahay ni Lola Belen ay nanatiling kanyang tahanan. Isang paalala ng babaeng nagbigay sa kanya ng ikalawang pagkakataon sa buhay. Minsan, kapag tahimik ang gabi, naririnig pa rin ni Christina ang mahinang himig ni Lola Belen o ang bagyang pagkakrak ng lumang sahig.
Ito ay hindi mga tunog ng multo, kundi mga alaala. Mga alaalang nagpapaalala sa kanya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa pagmamahal na ibinibigay mo at sa buhay na inyong hinahawakan. Ang pagsubok na yon ay hindi lamang nagpabago sa kanyang buhay, kundi naging inspirasyon din sa libu-libong tao na maniwala sa kapangyarihan ng kabutihan at pagmamahal.